mensahe ko kay Miss Mara, stay as sweet as you are. Yes! Kay President Duterte na buo yung Na-approve. National Commission of Senior Citizens. Kay President BBM, binagsakan ang mga seniors ng 43 billion na pondo nang sa ganun lahat na seniors ay magkaroon ng annual regular medical examination. Hi, this is Imelda Babin. Kumusta ka na? Kung si Marita Tamundong at maraming salamat sa mga suporta. Maraming salamat, siyempre mahal natin ang ating Presidente, Ferdinand Marcos Jr. at ang ating bayan. Maraming salamat. God bless you. Well, ako ay nagpapasalamat kay Mara dahil lalong napapalago at napapalapad yung impormasyon. Importante pong malaman ng lahat na seniors. Una, na kailangan ng online data kasi mas nagagawa ng magandang desisyon ng pamahalaan kung kumpleto ang data ng seniors. Ang primary data na ito ay magiging gabay sa mga trabaho sa susunod. In fact, sa ngayon pa lang, pasalamat tayo dahil may PhilHealth program na kung saan makakatulong tayo at sisikapin natin na ang lahat ng senior citizens ay magkaroon ng annual regular medical check-up. Pagka nakapag-check up ang lahat ng senior citizens, hindi na po mahirap yung maintenance medicine, yung dapat anong kainin, at kung ano ang mga exercise na pangangailangan ng seniors. Siyempre, kung kailangan ng seniors ang maintenance medicine, tayo po ay nananalig na ang ating pamahalaan at yung mga tulong ni Mara baka kapag bigay ng lunas at lutas sa mga pangangailangan ng senior citizens. Sir, tanong ko lang po, ilang porsyento na po ang kailangan ma-register na lang ng mga senior? Well, medyo marami-rami pa kasi sa sinabi ni Mara kanina, may mga hindi pa alam na may rehistro. Kaya yung ginawa kanina na maglibot is actually nadagdagan yung informasyon na malalaman ng seniors na kailangan ng mag-online register. Siyempre, medyo tuwang-tuwa tayo ngayon na umabot tayo ng 2.6 or 2.7 million na. In due time, maabot natin yung 100%. Kaya ang expectation natin, sana by December, lahat na seniors nakapag-online na at hindi na mahirap sa NCSC kung binigyan tayo ng trabahong maghanap ng mga seniors. Madali na lang dahil may online registration. Sir, Patuloy ba itong caravan na gagawin natin para sa... Well, pahinga muna kasi bukas barangay election campaign period. Kaya sa susunod naman, after the barangay election, kampanya na naman para mag-online registration. In the meantime, siyempre, hinihingi natin ang tulong ng lahat ng media na sana hikayatin natin ang mga seniors na talagang mag-online registration. sir, possible ba na yung sinasabi doon sa napayunan na bayon starting 2024 ang simula ng pag-release ng pensyon para sa mga seniors? Well, nananalig lang tayo na may magagandang programa na ibibigay sa NCSC kasi yung batas ay nagsabing ita-transfer hindi mo naman mapersigihan pag hindi pa preparado. Kami naman, pagdating ng November, susulat na kami ay handa na. Ngunit may mga dapat pang gawin kaya we hope that everything will be favorable to the senior citizens. Sir, may maraming nagtatanong na mga kababayan nating seniors, totoo ba yung karamihan ng empleyado ng National Commission of Senior Citizens is mga seniors? Hindi ho, kaya yan ang problema natin. Kasi tinatanong natin ang civil service na pwede bang seniors ang gawing empleyado natin. Ang sagot ang retirement age is 65. Kung retirement age is 65, kung may i-hire ka na senior, next day retire na siya. Opo. Kaya hindi pa po friendly yung mga batas. Sana po magawa ng paraan ng ating pamahalaan na magkaroon ng multiple retirement nang sa ganon yung mga mga workers natin makapag-retire kunyari 45 tapos may tinatanggap na retirement at magtatrabaho na naman uli at mag-retire at 65 at mag-retire ng 65 trabaho naman uli hanggang sawa kasi Pero sa tingin nyo, sir, kung magkakaroon ng multiple retirement yung mga senior, sa tingin nyo kaya pa ng mga senior magtrabaho sa tingin nyo po? Oo naman.
Titigan nyo lang ako. Yeah, parang di pa naman seniors yan, ha? Di ba? Apo. Ang nakikita ko kasi, ang daming teorya sa libro na dahil ang mundo ay scarce ang resource, kailangan gamitin natin maigi. Ito ngayon, may mga human resource tayo. Ba't mo pinipresang mag-retire at 65 na makakapagtrabaho pa naman? So, Totoo. gusto nating hanggang sawa makapag-retire, makapagtrabaho ang senior citizen. Panawagan nyo, sir, sa mga mambabatas na baka pwedeng mabago pa ito. Huwag nating Ah. kaibiganin natin ang mga Yan, yan. para Sir, tulungan panawagan ang nyo na lang sa lahat ng senior, sir. Para Apo. Well, sa lahat ng seniors, napapanahon na po na magtulungan at mag-ibigan ang mga seniors. Huwag na po tayong mag-away. So yung mga seniors, I will be very happy kung may mga grupong gagawa ng programang Seniors Helping Seniors. Kasi may mga seniors na inaapi, mga seniors na nangangailangan. Tulungan natin ang mga seniors. Yan. Sir, isa na lang po, mensahe nyo po kay Miss Mara na bilang isang sponsor sa mga ganitong programa ng gobyerno. Well, ang mensahe ko kay Miss Mara, stay as sweet as you are. At syempre sir, syempre may nakakalimutan kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Well, Ayun. salamat lang. Oo. Kasi sa unang pagkakataon, siyempre, Yeah. kay President Duterte na buo yung Na-approve. National Commission of Senior Citizens. Kay President BBM, binagsakan ang mga seniors ng 43 billion na pondo nang sa ganun lahat na seniors ay magkaroon ng annual regular medical examination. Alam mo, hindi gawang biro yan. At kung ang lahat na seniors ay may health preparation, siyempre matatag at malusog ang seniors kasi nabibigyan pansin ang mga seniors. So, marami pa pong pwedeng gawin at pasalamat in advance kay President BBM. Yan, salamat po, sir. Sir, magpapapi. sa inyong lahat. At dapat, kayo po ang higit na makinabang dito. At dapat kayo po ang direct ng benepisyo ay mapunta po sa inyong lahat. Kaya ako po ay hindi nila maaawat. Pasensya na po kung ito ay aking sinasabi. Sa mukha ko, harap pa ako sa inyo, baka maraming magalit sa akin. Sabi ko nga, baka mabaril ako sa luneta kung talagang kalokohan tong ginagawa ko. Pero dahil ako po, nagbibigay natin yun. So, magandang araw sa ating mga kabayan sa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga kabayan OFWs and immigrants, especially dito sa District 5 kung saan continue pa rin po ang pagre-registered sa online registration sa National Commission for Senior Citizen. So dahil ilang buwan na lang, ilang tulog na lang mga kabayan, mararamdaman na ng mga senior yung direktang benepisyo galing sa national government. At ngayon, kung makikita natin, continue pa rin ang ating team, no, para ma-registered sa online registration with Team Mara Tamundong mga kabayan. Kaya tuloy lang sa iba-ibang barangay sa pagre-registered mga kabayan dahil malapit na po, no? Malapit na rin makumpleto ang pag-registered dito sa District 5 dahil sa tiyaga, no, ng mga volunteers with Mara Tamundong mga kabayan, makukumpleto na rin ang pagrehistro ng mga senior citizen dito sa lungsod ng Maynila, especially District 5. Ito, para lamang po makatulong sa ating mga kabataan na mahubog sila ng tama. At lalong-lalo na po sa mga senior citizen na kayo po ay mapansin ng ating gobyerno. Dahil alam ko po ang lahat ng sakripisyo na ibinigay ninyo sa ating pamilya. Marapat lamang po sa pagkakataong ito, maramdaman po ninyo na ang gobyerno po ay narito sa likod ninyo para tulungan kayo. Katuwang po natin dyan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino bang makakapagsabi sa atin na tayo po dapat ay maging manhid sa mga taong nangangailangan? Marapat lamang na sana ako po ipinagdadasal ko bukod po sa atin na nagtutulungan at nagkakaisa, hinihiling ko po sana sa mga nakaupo na sana po mapansin nila tayo. Yan lamang po ang aking ginagawa na maging isang ehemplo sa kanila na kahit ako po ay wala sa posisyon, ang pagmamahal po ay nandyan na at hindi na po maaalis. Kaya ako naman po ay bumababa sa bawat barangay kahit naisipin pa po nila ng anuman, kahit ano pa pong isipin nila sa akin. Ang mahalaga po sa akin yung nararamdaman ko na maiparamdam ko po sa inyo yung pagmamahal. Para sa mga senior citizen na narito po, meron kayong tagwa 1,000 pesos each! Bilang yan
po ay pagtulong ko lamang sa maliit na aking kakayanan. Sana po makatulong po yan para sa inyo. Maraming salamat sa ating Barangay 804 sa aking pagpapaunlak po dito. At sa mga kabataan na sana kayo ay mag-aral ng mabuti at makita ninyo ang halaga ng ating mga lolo at lola at mga magulang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po makabalik ako dito na ang ibibigay lamang natin sa isa't isa ay pagmamahal, hindi po boto, kundi pagmamahal para sa ating lahat at pagmamalasakit. Maraming salamat po! Yeah!